Hi guys, update nga pala kahapon eh. Ito nga pala yung panahon nung pumasok ako sa trabaho. Pagkaalis ko nga sa bahay, may hina lang naman yung ambon. Yun nga lang, pagdating ng kalagitnaan ng pagbabay ko, medyo lumakas. Kaya nga wala na akong choice eh. Pinagpatuloy ko na lang kahit medyo malakas na yung ambon. Sa sobrang pagmamadali ko nga pala at sa hindi inaasahang pagkakataon ay naiwanan ko pala yung wallet ko sa bahay. Kaya ayun, wala akong choice kundi bumalik. Yun. Sa sobrang pagmamadali, naiwanan tuloy tayo ng bus. Ayun ang ano. Sa sobrang pagmamadali ko, naiwanan ko tuloy yung wallet ko. Ayan, magbabas na lang tayo. Malakas pa yung ambon yun. Bali ayun, pagkabalik ko nga sa bahay kanina medyo malakas pa yung ambon. Kaya iniwan ko na nga lang yung bike ko at nagbus na lang ako. Malayo kasi ulit yung trabaho natin ngayon guys. Doon pala ulit ako ngayon sa may Hiratska. Halos 2 oras nga yung biyahe natin. Grabe yung ulan kahapon guys. Umaga na tumila eh. Akala ko nga mawawalan kami ng pasok eh. Kasi nung nasa biyahe ako, dire-diretso pa rin yung ulan. Buti na nga lang mga bandang alas 10 tumigil na rin. Kaya nakapagtrabaho na kami. Bale ito, nandito na nga pala ako sa may Hiratska station. Tapos dumaan ako dito sa may konbini para bumili ng kape. Bumili na nga rin pala ako dito ng tinapay at saka ng tanghalian ko. Kasi wala akong baong kahapon guys eh. Dahil si Mami Cherry natutulog pa. Hindi ko naginising eh. Nagmamadali na ako kaya umalis na rin ako kaagad. Pagkabili ko naman, dali-dali na ako nagpunta dito sa may terminal ng bus kasi magbabas pa ako mula dito eh. Punuan nga lagi yung mga bus dito kaya hindi ako nakakaupo dito. Pagka sumasakay ako sa umaga talaga nakatayo lang eh. Ba na ako ng bus. Umuulambon pa rin. Lakad tayo konti. Malakas pa rin ang ulan eh. Hindi ko alam kung anong oras kami makakapagsimula na ito. Lakas pa rin eh. At eto, nakabihis na nga ako at simula na kami magtrabaho. Buti na nga lang kahit medyo umaambon pa, dito kami nagtrabaho sa merong bubong harapan lang ng mga bahay. Tapos na nga pala yung mga waterproof kaya yung mga tape na yan eh pinagtatanggal na namin na yan, pinagsama-sama ko na. Simula 7th floor nga kami nagsimula niyan tapos yan bago mag-alas 10 ay nasa 2nd floor na kami. At eto, break time na nga namin at naupo lang ako dito sa may bench kasi marami namang mga bench dito, pwede naman magtambay dyan. Tapos ininom ko lang tong kape na natira ko kanina. Tapos ayan, meron akong baon na tinapay dito na may palaman na ham and cheese. Pagkatapos nga ng break time, dito naman kami sa may hagdanan nagtrabaho kasi kailangan namin linisin yan. Sisementoin pa kasi namin yan eh. At eto, lunch break na nga pala namin eh. Ito lang yung binili kong tanghalian guys, 2 onigiri lang. Pag kasi lunch break guys, ayoko rin kumakain ng sobrang dami dahil nga kapag sobrang busog mo at oras ng trabaho, masakit din sa tiyan, ano, ang hirap din gumalaw. May nadaanan nga akong 2 kalapati dito. Hindi nga pala mailap yung mga kalapati dito guys. Kahit madaanan nyo sila, hindi sila basta-basta lilipad katulad sa atin. Sa atin kasi kapag may kalapating nakadapot, dinadakma kagad kaya napakailap ng mga kalapati. Dito kasi guys, may mga nag-aalaga rin naman ng kalapati. Yun nga lang ang alam ko, kailangan pagka nag-aalaga ka dito, meron kang lisensya eh. Hindi ko lang din sigurado kasi wala naman akong tropa na nag-aalaga ng kalapati dito. Pero kadalasan ko lang talaga nakikita ng mga kalapati mga kalapating gala lang kasi wala naman din dumadampot dito ng mga kalapati. So tayo kumain guys. Pahinga muna tayo. Lumiliwanag na ulit Paaraw na. At eto, tapos na nga tayo magpahinga at balik trabaho na naman. Alauna nga pala kami bumabalik sa trabaho kasi alas 12 pa lang ay nagla-lunch na kami hanggang alauna, bali 1 oras. Hindi na nga lang din pala ako masyado nagbibideo sa oras ng trabaho guys kasi baka mapagalitan tayo ni boss. Kaya minsan ay nagbibideo na lang ako kung ano yung ginagawa ko, siguro mga 10 seconds. Yun lang yung pinapakita ko sa inyo. Hindi ko na pinapakita kung paano ko ba siya tinatrabaho or paano ko ginagawa. Bale, ito nga pala guys, alas 3 na ng hapon na yan. Bumili na naman ako ng inumin itong milk cocoa. Natakam nga ako dito sa flavor na to guys kaya sinubukan ko rin eh. Ang init nito guys. Sobrang init. Parang bagong kulo. Yun Muusok pa yan guys Siya nga pala guys, pa-winter na dito kaya ayan, nagkakaroon na ulit sa bendo machine ng mga maiinit na inumin. Sa mga nagtatanong nga pala kung mainit o malamig daw ba yung mga bendo machine dito, dalawa yung choice nyo dyan guys sa bendo machine. Merong mainit, merong malamig. Fast forward ko na nga guys, eto, pauwi na nga pala ako yan. Nandito tayo sa may Hiratska station. Medyo ginabi na nga rin pala tayo niyan kasi natapos kami mga alas 5 na mahigit. Tapos sinatid pa ako ng kapatid ni boss dito sa station. Inabot na rin kami ng mga 5:40 kasi medyo traffic eh. Sakto naman pagdating ko dito sa station dumating na tong train na sasakyan ko papunta sa may Yokohama. Medyo mabusisa rin yung biyahe guys kasi 2 train yung sinasakyan ko tapos nagbabas pa ako. Pagkababa ko naman ng train dito malapit sa amin binilang ko na ng pasalubong si Saori at si Seichi.
At dahil alas 7 na tumahigit guys, dahil medyo mahaba yung biyahe natin kumain na muna nga ako ng ramen dito sa may station kasi nagugutom na talaga ako, hindi na ako aabot sa bahay. Kumbaga sa Pilipinas ito yung Paris ng Japan guys, ito yung madalas na kainin ng mga Hapon ano. Ang walang kasawa-sawang ramen lalo na kapag malamig yung panahon. Ito palang in-order ko yung pinakamura nila, 600 yen nga lang pala to tapos may kasama na siyang kanin. Nilagyan ko nga yan ng maraming chili paste at saka nitong garlic paste. Naku, napakasarap niyan guys. Yun nga lang ang problema, sobrang daming tao, hindi na ako nakapag-video sa loob habang kumakain. Kaya pagpasensyaan nyo na, yan lang yung naipakita ko sa inyo. Hindi ko na naipakita sa inyo kung paano ako kumain. Kasi baka mamaya mapanood nyo to madaling araw, sigurado matatakam lang kayo siguradong mapapalaki may beef kayo na may itlog pag nagkataon. Ang sarap guys. Nabusog ako. Hindi nga lang tayo nakapag-video kasi puno sa loob, ang dahil tao. Bago nga din ako umuwi niyan binalang ko muna si Mami Cherry dito ng shawarma yan, kebab kasi kung tawagin dito yan. Dati hindi talaga kumakain si Mami Cherry na ito pero nung pinatikim ko sa kanya nagustuhan na Tapos ayan, dumiretso na ulit ako dito guys sa may terminal ng bus kasi magbabas pa ako pa uwi sa amin kasi nga yung bike ko iniwan ko kanina umaga. Pagkadating ko naman sa bahay, nandito yung mga bata kumakain ng kanin tapos sinabot ko na to kay Mami Cherry yung binili ko. Si Bochog naman guys, naglalaro dito sa may sahig. May hawak pang ang kutsara hindi naman halatang gutom si Bochog Sobrang likot na nga ni Bochog guys, lagi na rin nakakatakas. Tapos kapag kasi sinasaway minsan siya pagalit Sa mga oras na to naliligo na nga si Mami Cherry niyan kaya ako muna nagbantay dito kay Bochog. Tapos inisa-isa na rin paliguan ni Mami Cherry yung mga bata, si Seichi muna yung inuna niya. Pero minsan naman guys kapag kagabi at naligo ako si Seichi hindi pa naliligo, sinasabay ko na rin maligo yan pati si Bochog, nililinisan ko na rin ang katawan. Pagtapos nga maligo ni Seichi binibihisan ko na. Si Bochog naman nakita yung cellphone kaya ginalaw-galaw talaga niya. Bochog marunong ka na mag-vlog Tingnan niya naman ginagalaw-galaw pa yung camera guys. Sabi niya siguro, "Hi vlog, welcome to my guys." Ba't mo ginagalaw yung cellphone ni Daddy? Nagbibideo nga tayo. At ayan, tapos na nga maligo si Seichi guys at binihisan ko na rin at sinuklayan ko na rin. Tapos ayan, pinagpatuloy niya na rin yung pagkain niya kasi habang kumakain siya kanina, naligo na si Mami Cherry kaya pinasabay na. Tapos si Mami Cherry na nga lang muna din yung kumain tapos binantayan ko na lang si Bochog. May natira pa naman kaming konting adobo dito nung niluto ko nung isang araw kaya yan na lang muna inulam ni Mami Cherry. Pagtapos nga ni Mami Cherry kumain nagpahinga lang ng konti tapos lumabas naman kami guys bago mag alas 10 ng gabi kasi alas 10 pa lang magsasarado na yung binibila namin dito yung pitker. Nakaligo na rin naman ako nito kaya sinamahan ko na si Mami Cherry kasi guys meron kaming kailangan bilhin dito na gagamitin sa eskwela nila Ate Sauri. Ngayong araw kasi ginanap yung Halloween nila Ate Sauri kaya kahapon pa lang nagready na si Mami Cherry ng mga ipapamigay dun sa mga klase ni Sauri. Meron naman ang nabili si Mami Cherry, yun nga lang guys kinapos kaya dali-dali rin kami nagpunta dito bago magsarado. 31 din kasi yung kaklase ni Sauri, medyo madami-dami din yung kailangan ni Mami Cherry i-prepare. Hindi rin naman kailangan ng sobrang dami guys, siguro tigli 5 piraso lang ganun or tiga 4 ata. Kahit naman gumastos kami ng konti dito, babalik rin naman kay Ate Sauri yung kasi halos lahat naman sila guys magbibigayan talaga ng mga chocolate or yung mga cookies dahil nga Halloween. Di ba nga guys pag Halloween may tawag sa atin dun yung tweet or tweet. Joke lang guys, natatawa lang ako sa mga katarantaduhan kong sinasabi. Tawa nga ng tawa si Bochog dito guys sa counter kahapon nung nagbabayad na kami, inaarot kasi ni Ate Sauri. Ang cute nga ng ngipin ni Bochog guys yung lalaki ng tubo ng ngipin niya sa harap yung parang rabbit. Tapos ayun guys, pag uwi namin sa bayan, pinaghiwa-hiwalay na ni Mami Cherry itong mga dadali ni Ate Sauri kinabukasan. So paano guys, hanggang dito na lang muna. Kita-kits na lang ulit tayo next video. Diyan mata arigatou gozaimasu. Ngek ngek ngek. Bye bye.